Hi guys, welcome back to my channel. Alam nyo ba? So guys, meron na naman tayong video na alamin at i-react. Ito ay galing kay Update PH. Sabi nga niya dito yung $500 million na aid ng Amerika for the Philippines is i-allocate for the acquisition of the 40 F-16 Block 70 Vipers. Wow. So, hindi ko lang alam kung nabigay na ba itong 500 million na to or ibibigay ba ng cash or yun nga, yung offer kasi ng US or yung 40 units na lang ng F-16 ang ibibigay nila. Parang ganun. Hindi ko lang alam kung ibibigay ba nila ng cash tapos bibili natin ng F-16 sa kanila ganun. Diba? Kasi alam natin dati is plano din natin yun nga igamit din yung offer o yung bigay ng Amerika ng $500 million sa mga ka-allied. Pero yun nga, hindi ata pwedeng ganon. Kailangan yung aid na binigay ng United States pagbili din ng mga kagamitan din nila. Diba? So, binigay mo sa akin yung 500 million, dapat sa akin ka rin bumili ng mga kagamitang pandigma o mga armaments, pang military. Diba? So, parang ganon. So, ang mangyari, yun nga, yung 40 units ng F-16 Block 70 Vipers na magiging parang tawag dito? Ang magiging ano nga ba yan? Sabihin natin parang yung katumbas ng 500 million. Katumbas. Yung 40 units is katumbas ng $500 million ng US. Mas maganda. Diba? At least na $500 million na yung makakabili na tayo ng 40 units na F-16 kasi parang dinidebatihan din yan dati. Yung parang kulang ang 500 million for the 40 units of the block F-16 Block 70 Vipers. Diba? Pero hindi ko lang alam kung brand new ba to o refurbish o mga second hand, hindi ko lang alam. So dito natin malalaman yan sa video ni Update PH mga idolo. Kung brand new ba to or mga second hand or refurbish na F-16 block ang katumbas ng 40 units na $500 million US dollars. So tara, panoorin na natin mga idolo. Napapasayaw talaga tayo pag ito yung tugtog ni Update PH mga idol eh. Sensya na. We have received some truly exciting information to discuss, bros. This time, we'll dive deep into a groundbreaking development in the defense sector. The allocation of a massive $500 million aid package, equivalent to approximately 29 billion pesos, from the United States to support the Armed Forces of the Philippines, AFP, modernization program. This substantial funding signals a major leap forward in enhancing the country's defense capabilities, with the Philippine Air Force, PAF, emerging as the primary focus of this modernization phase. Over the past few years, the PAF has undergone a remarkable transformation. Once regarded as an underfunded and under-equipped branch, it has steadily evolved into a highly capable force, gaining recognition on the international stage. A clear testament to this progress was the PAF's participation in the recent exercise Pitch Black, held in Australia just last month. This prestigious multinational air combat exercise showcased the PAF's growing ability to collaborate with allied nations and operate at a world-class level. However, the modernization efforts are far from over, and the PAF is now gearing up for an even bigger leap forward. According to reliable sources, including Max Defense Philippines, the long-awaited decision on the PAF's next-generation fighter jet has finally been made. After extensive deliberations and consultations,
Kasi marami tayong marami tayong kino-consider na na multi-role na 40 units na multi-role fighter jet, 'di ba? Yung Gripen, yung sa tawag dito, sa Europe, 'di ba? Tapos tong F-16 nga, and then yung sa India din, 'di ba? So, dahil nga sa aid ng US, parang ito na nga yun. So, mapipili natin yung F-16. At least, di ba? So, wala tayong gagastusin. Dahil alam ko nga, parang nabalitaan ko. Dahil nga, hindi kompleto o bawas yung budget ng ating AFP, parang malapit pwedeng ma-scrap ang pagbili natin ng mga multi-role fighter jet. Diba? So, parang ang hirap isipin yun kung hindi nga matutuloy yun dahil nga tapyas ang budget ng ating AFP. Pero nga ito, sa tulong ng US, yung 500 million na aid nila, doon na lang i-allocate sa 40 units na F-16 Viper. So, which is good, diba? At least yun. Wala na tayong gagastusin doon. At least yung binigay ng US, yun din ang natin sa F-16. Diba? So, parang win-to-win din sa atin yun. Wala na tayong gagastusin kahit na wala tayong budget. Ma-acquire pa rin natin yung yung multi-role fighter jet na F-16. Diba? Ayos yun talaga. The Department of National Defense, DND, and the PAF have officially decided to acquire 40 units of the F-16 Block 70 Viper, the latest and most advanced variant of the legendary F-16 Fighting Falcon. Manufactured by Lockheed Martin, one of the world's leading defense contractors, the F-16 Block 70 Viper represents a significant boost to the PAF's capabilities, providing cutting-edge technology and interoperability with allied forces. This monumental acquisition is made possible with the backing of the United States Department of Defense, which has pledged to assist the Philippines through the $500 million aid package. The funding is expected to cover the down payment for the fighter jets, paving the way for the delivery of these state-of-the-art aircraft. But that's not all. Discussions are also underway regarding an additional $2.5 billion in U.S. support, which could further accelerate. Wow! Another $2.5 billion? Wow! So, di pa lang, sa 500 million nga lang, papasalamat tayo sa US, di ba? Dahil sa aid nila. Tapos magdadagdag pa sila ng 2.5 billion. Which is, kahit pa paano, yung mga losses natin sa ating budget, yung sa 2025 budget for our AFP, nasasalo na ito. Pero, hindi pa rin okay yun, di ba? Kung kompleto lang yung ating budget, di ba? At in-approve lahat yung budget natin for the AFP. Tapos dagdag pa nito, di mas marami tayong mabibili, di ba? Na mga kagamitang pamilitar, di ba? So, manghihinayang ka rin talaga din talaga. Kahit nasabihin natin may mga tumutulong sa atin, kumbaga, dagdag na lang yan, kumbaga, kumbaga, bonus na lang natin din yan, di ba? Sa mga i-acquire natin, di ba? So, parang nangyari, parang yun na lang ang kapalit. Kahit na nawala tayo ng budget, at least, meron naman nagbibigay sa atin. Di ba? Hindi yung, kumbaga, yung nagbibigay sa atin, is dagdag na lang sana. Di ba? Pero hindi. Kumbaga, parang napunan lang din yung kakulangan o yung nabawasan na sa ating budget. Di ba? Kahit paano, wala tayong magagawa. At least may tumutulong sa atin na mga importante. The broader modernization goals of the AFP. With the total cost of the 40 F-16 Vipers estimated to run into several hundred billion pesos, the Philippine government's commitment to this project is evident, especially with the AFP. Parang sinabi lang kanina down payment. So magkano yung total ng 40 units na F-16? So parang brand new eh. So comment down below guys kung may idea kayo. Modernization program budget being increased to 75 billion pesos. This decision to acquire the F-16 Vipers comes amidst rising tensions in the West.
especially with the total cost of the 40 F-16 Vipers estimated to run into several hundred billion pesos. The Philippine government's commitment to this project is evident, especially with the AFP modernization program budget being increased to 75 billion pesos. Increase ba yun? Kasi parang naging 65 from 200 billion, if I'm not mistaken, yung proposed budget nila. Kaya naging 75 nga, and then yung na-tackle sa Congress, naging 65 billion na lang. Then binalik na ata din ng Senado, yung 10 billion na pinapiyas pa doon sa 75. So naging 75 na lang ulit, pero maliit pa rin yung 75 billion. Di ba? Maliit pa rin yun. Isa dapat sa proposed budget na 200 plus billion for our AFP. This decision to acquire the F-16 Vipers comes amidst rising tensions in the West Philippine Sea, where China has been intensifying its provocative actions against Philippine vessels and aircraft. Just this month, a Philippine patrol aircraft was harassed by the Chinese Air Force, which deployed flares dangerously close to the aircraft. Such incidents highlight the urgent need for a modern, capable fighter fleet that can effectively protect Philippine airspace and maritime territories. The road to this decision wasn't without challenges. Earlier, Sweden's Saab had aggressively pitched its JAS-39 Gripen for the PAF's multi-role fighter, MRF. Pero sa akin din yung Gripen, di ba? Hindi kasi yung natitipuan ko yung Gripen eh. Di ba? Pero sana in the future, kung may extra budget pa tayo, matagdagan nga yung itong 40 units. Di ba? Kasi meron na tayong 12 units, pero yung light attack, aircraft natin din yun. Light lang yun. So, yung ating FA-50, light lang yun. Ito, meron na tayong multi-role fighter jet, F-16. Kung matadagdagan pa ng ating multi-role, sana just naman. Diba? O kaya yung sa South Korea, yung advance ng FA-50, yung 20 ba yun? Block 20, if I'm not mistaken. Diba? Isa yan sa mga advanced na pwede na pang air-to-air din. And then, parang na rin siya, multi-role na rin ang capability niya. Project. Saab's offer included 14 units of the Gripen CD variant, which are upgraded versions of older Gripen models. 14. However, this proposal faced several hurdles. For one, the production of the Gripen CD variant has already ceased, with Saab shifting its focus to the newer Gripen EF variant. Moreover, the limited number of aircraft offered, combined with logistical complexities in integrating a non-US platform, made the Gripen less viable compared to the F-16. The Viper, on the other hand, benefits from a vast global support network and compatibility with existing PAF systems, making it the ideal choice for long-term needs. The F-16 Block 70 Viper is a true game-changer for the PAF. Equipped with advanced radar systems, enhanced range, and state-of-the-art weaponry, these fighter jets will significantly boost the country's air defense and surveillance capabilities. More importantly, they ensure interoperability with allied forces, enabling seamless coordination during joint exercises and real-world contingencies. With 40 F-. Yun din, di ba? So, okay din naman na, na F-16. Kasi nga, di ba? Usually, mga ka-allied natin, like Australia siguro, or Japan, or then South Korea, and sabihin natin US din. May mga exercises or training tayo, di ba? So, mga F-16 din ang gamit na. So, ano na tayo? Pagka-balance na tayo, di ba? So, F-16 na rin ang magagamit natin for the training, di ba? So, dyan na rin naman ang kinalakihan din ng ating mga kinalakihan talaga. Okay, nasanayan din ng ating Philippine Air Force, di ba? Kasi F-16 naman ang pinapadala dito ng US din minsan pag may training sa Air Force. So naka-allied na rin tayo sa kanila, di ba? Na F-16 din ang ginagamit na natin in the future for possible training natin, di ba?
So malaking bagay din 'yan, nakalay na tayo sa allied na bansa na kung saan dun nagkakaroon tayo ng mga exercises, di ba? Training, nakasama sila. 16 Vipers in its arsenal. The PAF will be better equipped to defend the nation's sovereignty and respond to evolving security challenges in the region. This acquisition also underscores the deepening defense ties between the Philippines and the United States. As both nations navigate shared security challenges in the Indo-Pacific, the F-16 purchase represents a strong commitment to mutual defense and regional stability. The U.S.'s willingness to provide financial assistance highlights the Philippines' strategic importance as a key ally in countering aggressive actions in the region, particularly in the West Philippine Sea. In conclusion, the decision to acquire 40 F-16 Block 70 Vipers marks a historic turning point for the Philippine Air Force and the AFP as a whole. It reflects a clear commitment to modernizing the country's military capabilities and safeguarding national security amid an increasingly volatile global landscape. Bros, this is not just about acquiring new aircraft. It's about securing the future of our nation and ensuring that the So bago nga. So hindi yung mga nababalita natin na mga refurbish, hindi naman refurbish, mga second hand ang ino-offer ng ng US sa atin. So brand new. So which is good, di ba? Brand new. Philippines remains strong and resilient in the face of any threat. Di ba? Parang ganda tingnan yan, no? Kung ganyan na, karami yung natin. Multi-role fighter jet o may mga fighter jet na tayo, di ba? Nakalinyang ganyan sa ating bansa. Diba? 40 units, di ba? Di ba kayo masasayan yan? Di ba? So sana ito na nga talaga, tuloy-tuloy na talaga to. Na yun nga, salamat sa US din. So sana yung ating government naman din, ano mga possible pa na i-procure natin na galing mismo sa ating budget? Di ba? Ano pa ba ang pwede nating i-procure? Kasi ito, at least ito, malaking tulong dahil tinulungan tayo ng US, di ba? Makamit yung 40 units na F-16, di ba? So, sana meron din naman gawin ng ating government na yung sarili nating budget na binili na para sa ating military. Kasi sa ngayon, wala pa akong nababalitaan na may binili na tayo mismo from itong bagong government ni Marcos. Parang wala pa akong naririnig. Correct me if I'm wrong, mga idol. Wala pa akong nababalitaan na may pinocure tayo sa panahon niya para sa Horizon 3. So, correct me if I'm wrong, guys. Kung meron kayo idea, comment nyo po down below. Pero ito nga, at least kahit paano, at least tinulungan tayo ng US sa tulong ng aid nila, in the future pang additional aid, ma-acquire natin itong multi-role fighter jet na F-16, di ba? So, maraming salamat sa kanila. So yun guys, balitaan nyo ako guys kung meron ng plano ang ating government kung may mga bibilin pa para yun nga, may mga offer lang kasi, di ba? Kung mga binablog natin, di ba? Yun nga, mga pwedeng i-procure ng ating government, di ba? So, alamin na lang din natin yon kung ano-ano yung mga yon, kung ano pa yung mga idadagdag at possible na i-procure. So, abang-abang na lang muna tayo sa ngayon kasi wala pa akong narinig talaga eh. Yun nga na may binili na. Puro pa lang, possible procurement, possible acquisition, o mga offers, mga ganyan. So, sa correct may pa-imran lang guys kasi ako kaya sabi ko wala pa akong naririnig. So, kung kayo may narinig na, pamahagi niyo po sa akin. Di ba? So, yun. So, dito na po tayong tatapos guys. So, good news talaga to. Kasi, yun nga, yung kahit pa paano, yung 8 ng Amerika is katumbas ng F-16 na Viper.
Di ba? So magkakaroon na tayo ng 40 units talaga. Talaga. Ito na yun. Sa tagal-tagal ba naman natin naghintay kung ano ba talaga ang ating ipo-procure na o acquisition na fighter jet o multi-role fighter jet, di ba? Sa tagal-tagal ng panahon na ito na tayo talaga. Ito na yung katultukan ng 40 units na multi-role. Yun nga is F-16 na talaga. Good news yan. So, abang-abangan na lang natin ulit kung ano pa mga possible or ano pang update regarding dito sa 40 units ng ating F-16 mga idolo. So, maraming salamat kay Update PH sa kanyang video. Lalagay ko po sa description down below ang kanyang full video, pati po kanyang YouTube channel. Kaya huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa kanya. At syempre, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe din po sa akin channel. Hit niyo po yung notification bell at yung like button. At huwag niyo pong kalimutan na i-follow din po ako sa aking Facebook page. Alam niyo ba? And incoming po natin, yung TikTok natin. Huwag niyo pong kalimutan supportan po yun mga idolo. Ating TikTok na alam niyo ba? So guys, dito na po tayong tatapos. Maraming salamat po sa lahat. Ingat po tayo lagi. And God bless us all. Bye-bye.